Ang hindi inaasahang Beast Monster. At mukhang makakaranas ng nakakakilabot na pagkasawi ang isa sa mga kasamahan ni Arthur dahil naging buto na lamang ito matapos makaranas ng hindi inaasahang pagsabog sa loob ng dungeon. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan matapos makumpleto ang kanilang grupo, kaagad pumasok ang lahat sa dungeon at makikitang dumaan sila sa isang makitid na hagdanan, ngunit may napansin si Arthur ang mga pumapatak na tubig habang sila ay bumababa sa hagdanan. At kahit si Brauld ay napansin din niya ang unusual na to. Napansin din ni Lucas na parang may kakaiba sa lugar dahil wala man lang ni isang beast ang sumalubong sa kanila dito. Habang nakita naman ni Arthur ang isang maliit na lagusan, ngunit bigla na lamang niyang napansin ang maliit na bato na nahulog kaya napalingon ang lahat sa maliit na bato. Kung saan kalmadong napatingala itong si Brauld sa itaas, ngunit bigla na lamang napadilat ang kanyang mga mata nang nakita ang napakaraming beast monster na nasa itaas na nag-aabang lang pala ng tamang pagkakataon para umatake. Kaya napasigaw itong si Brauld sa pangalan ng mga beast monster na bot runners. Mabilis na umatake ang isang bot runners papunta sa kanila. Kaya sobrang nagulat itong si Oliver dahil hindi siya nakapaghanda. Ngunit kaagad kinuha ni Jasmine ang kanyang dual dagger at mabilis na pinugutan ng ulo ang bot runners. Samantalang ginamit ni Creole ang malahigante niyang shield upang pigilan at hindi hayaang makalapit ang mga gumagapang na beast monster at pasigaw na sinabi ni Brauld na maghanda ang lahat at gumawa ng formation habang si Oliver naman ay kaagad nag-cast ng magic spell upang bigyan ng buff ang mga kasama gamit ang resilience augmentation magic. Nakahanda na ang lahat na makikitang inikutan talaga nila ang kanilang deviant mage na si Oliver since ang healer ang pinaka-importante sa lahat habang ang mga bot runners ay dahan-dahang gumagapang pababa para palibutan din sila. Napansin ni Reginald na may lumipad na bot runners towards sa kanya, kaya kaagad siyang nag-unleash ng atake gamit ang Warhammer. Samantalang, 4 na bot runners naman ang umatake kay Eleha Knight, kaya gamit ang Earth Elemental Affinity sa napakataktika na pamamaraan sa pakikipaglaban, lumikha siya ng mga matutulis na bato upang gumawa ng long-range attack. Habang nakikipaglaban, sinabi ni Brauld na walang punto kung papatayin nila ang mga ito dahil kailangan nilang mag-save ng mana. Ngunit bigla na lamang may nagbagsak ng tungkod kaya napatanong si Arthur sa sarili kung sino ang nagcast ng massive magic spell. Kung saan biglang napasigaw itong si Lucas Wikes ng Fire Cyclone na makikitang nagkaroon ng mala-impernong apoy sa loob ng dungeon at nilamon ng mga bot runners ng napakalawak na apoy kaya napangiti na lamang itong si Lucas Wikes habang pinagpapawisan. Inistab ni Brauld ang kanyang weapon sa mga buto ng mga bot runners at tahimik na nilapitan itong si Lucas at bigla niya itong kinuwelyuhan at sinabing, "Anong sinabi ko kanina? Huwag sayangin ang mana. Hindi mo ata alam kung anong klaseng dungeon ang mission nila ngayon." Biglang nainis itong si Lucas at tinapik ang kamay ni Brauld dahil wala namang problema sa ginawa niya. Gusto lang niyang patayin ng mabilis sa mga bot runners para hindi na kailangan pang gumamit ng mana ang iba. Napapikit mata na lamang si Brauld na pinipigilan ng sarili at sinabi niya sa lahat na magmadali na sila bago pa bumangon muli ang mga bot runners. Kaya parang nagkulat itong si Arthur sa sinabi ni Brauld at napansin na lamang niyang parang gumagalaw ang daliri ng mga namatay na bot runners at bigla na lamang itong bumangon para sumubok na umatake at kahit na separate na ang mga katawan nito, kusa pa rin itong gumagalaw. Kaya kaagad ginamit ni Eleha ang Earth Magic upang isara ang lagusan. Sinabi ni Arthur na kilala ang dungeon na ito sa mga misteryosong nilalang na naninirahan dito. Mga nakatakas sa yakap ng kamatayan na walang kwenta kung papatayin nila ang mga ito. Since wala silang mana core na makukuha at magiging walang katapusang laban lang ang mangyayari. Kaya may dahilan kung bakit tinawag ang lugar na ito sa pangalang Dire Tomb. Habang naglalakad, ginamit ng mga flame user ang kanilang affinities upang magkaroon ng ilaw. At dito'y nakita ni Brauld ang marka na inilagay niya doon sa hidden entrance na nakita niya last time nung huli siyang nandito. Kaya sinabi ni Arthur sa sarili habang nakatitig kay Jasmine na finally, ito ang rason kung bakit sila nandito sa isinumpang dungeon. At inutusan ni Brauld si Eleha na lumikha ng mga stonehold para sila ay makaakyat sa itaas. Kaagad naghanda ang lahat para itabi ang kani-kanilang mga weapon sa lagayan upang makaakyat na walang sagabal. At itong si Oliver ay nagpapa-good boy talaga kay Samantha. At ang huling nakaakyat ay ang pinakamalaki sa lahat na si Creole.
Sinabi ni Brawl na nakarating lang siya sa pangalawang palapag bago siya nagpasya na bumalik para magsama ng grupo. Kaya walang kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa kanila sa pinakailalim. Ngunit naniniwala siya na ang artifacts ang may responsibilidad kung bakit muling nabuhay ang mga Batrunners kanina. Wika ni Creel na as long as makukuha lang niya ang makatarungang bahagi ng ginto matapos nila itong maibenta ang mga kayamanang nasa ilalim, ayos na siya. Kaya pangiting sinabi ni Brawl na hindi sila magkakaproblema patungkol doon at mas mabuting sisimulan na nilang pumasok ngayon na. Pagkatapos habang naglalakad, may napansin sila na kakaibang bagay kung saan nakaapak ng sticky mud itong si Oliver at nagsimula na silang pinagpapawisan dahil sa init ng apoy o baka mainit talaga ang lugar na pinasukan nila. Kaya si Good Boy Oliver ay sobrang naakit talaga kay Samantha habang ito ay naiinitan. Ngunit habang naglalakad, bigla na lamang may nasin si Arthur sa paligid kung saan kagad siyang tumakbo sa harap ni Samantha at mabilis na inatake ni Arthur ang malapersing attack from out of nowhere habang kaagad namang sinalo ni Good Boy Oliver ang natumba na si Samantha. Nagulat na parang namangha si Samantha sa bilis ng reaksyon ni Arthur, kaya napalingon din itong sina Brawl at Reginald sa hindi inaasahang pangyayari at napatanong kung bakit hindi sila binalaan ni Brawl na mayroon palang trap sa dadaanan nila. Ngunit parang na-confuse itong si Brawl at sinabi na wala namang nangyaring ganitong trap nung huli siyang nagpunta dito. Samantalang, tinanong naman ni Good Boy Oliver kung nasaktan ba itong si Samantha o baka kailangan pa ng heal. Ngunit parang naging hilaw ang naging interaction ni Samantha towards Oliver at sinabi na okay lang siya at napansin niya na parang may ginagawa si Arthur. Nakita ng ating bida na isa palang matulis na bagay na parang buto ang ibinato sa kanila at sinabi na hindi ito isang trap. Ito ay isang mana beast. Kaya sobrang nagulat ang lahat at kaagad naging handa dahil anytime maaaring may sasalubong sa kanila. Kaya sinabi ni Brawl sa lahat na kailangan nilang maging alert. Pagkatapos nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at lahat nga sila ay pinagpapawisan sa sobrang init ng paligid. At dito'y nakita na ni Brawl ang huling lagusan na napuntahan niya. Subalit sinabi niya na parang may mali sa lagusan na to. Kung saan napakomento nga itong si Lucas, nahuhulaan ko na. Hindi naman ito mainit nung huling nagpunta si Brawl dito. And maybe mga lads, ito ang dahilan kung bakit kanina pa silang pinagpapawisan. Ngunit napawika nga itong si Brawl na hindi naman yun ang ibig niyang sabihin. At napakomento din itong si Arthur sa kanyang isipan na may nararamdaman din siyang kakaiba. At ang kakaiba na yon ay hindi ang nagliliyab na apoy. Pumasok na ang lahat sa napakainit na lagusan at dito'y dinaanan nila ang napakalawak na may sumisingaw na mainit na hangin sa butas na parabang nasa loob sila sa pinakailalim ng bulkan. Biglang may napansin si Arthur at maya-maya bigla na lamang lumindol na parabang may gustong lumabas sa ilalim ng kinatatayuan nila kaya napatanong itong si Reginald kung ano ang nangyayari at sinabi ni Brawl na hindi niya alam kung saan bigla na lamang may lumabas na napakalaking monster sa harap nila. Namutla na napatingala si Oliver sa kanyang nakita habang si Brawl ay napasigaw sa pangalan ni Creole upang magsagawa ng matinding depensa gamit ang water defense magic. Kaya isang bagsak lang ng kanyang shield, lumikha kaagad si Creole ng napakalakas na water defense barrier. Napatanong si Creole kung ano ang bagay na to nung huling nagpunta dito si Brawl. Ngunit wika ni Brawl na wala namang ganitong monster nung huli siyang nandito. Kaya sinabi ni Creole na hindi makatwira na may bagong mana beast pieces na papasok lang ng ganun kasimple sa loob ng dungeon. At maya-maya pababa na nga ang napakalaking mana beast at mukhang magsasagawa ito ng pag-atake kaya napasigaw si Brawl na maghanda na silang lahat. Ngunit nagulat na lamang sila dahil dumaan lang ito sa ibabaw ng shield at naghanap ng ibang daanan pabalik sa ilalim. Tinanggal ni Creole ang kanyang water defense at napawika itong si Eleha na mukhang hindi sila ang habol ng mana beast at si Arthur naman ay kalmado pa rin nagmamatyag sa paligid. Samantalang napaahim itong si Oliver at sinabi na kung manunood lang ba sila habang naguhukay ang malaking bulate o kukunin na nila ang artifacts at maya-maya humakbang papalayo itong si Oliver sa grupo upang puntahan ng artifacts kaya napasigaw itong si Brawl na bumalik ka dito at sinabi pa ni Oliver kay Samantha na sumunod sa kanya dito sa likod dahil kulang ang pasensya niya sa iba at ikagagalak niyang protektahan si Miss Samantha. Ngunit natakot itong si Samantha at napasabing sa tingin niya, hindi yan magandang idea.
Sumigaw si Brauld na kailangan pa nilang i-assess kung ano ang nangyayari bago sila tumawid sa pinakailalim ng yungib, habang si Oliver ay nagpatuloy pa rin at sobrang layo na ng kanyang natawid, ngunit bigla na lamang may naramdamang kakaiba ang ating bida kung saan nakita niya na parang may kakaibang mangyayari sa gilid ng inaapakan nila, kaya kaagad tumakbo si Arthur at inutusan si Lucas na mag-cast ng heatwave barrier at nagmadali siyang hawakan ng cloak ni Brauld upang hilain pabalik at napasigaw kay Lucas na ngayon na, at si Lucas naman ay parang nagulat na biglang nainis nang na-realize na parang inuutusan siya at kaagad nag-cast ng napakalakas na heatwave barrier. At dito na napansin ni Oliver ang napakalaking flame barrier na nilikha ni Lucas at naiwan na lamang siya mag-isa, habang si Arthur ay napasigaw kay Oliver na kailangan niya mag-cast ng barrier para protektahan ng sarili. Subalit huli na ang lahat dahil nilamon ng napakalawak at napakainit na apoy ang buong katawan ni Oliver at nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa buong paligid. Tumalsik sa loob ng barrier ang mga maliliit na bato habang nangyayari ang nagliliyab na pagsabog. Ngunit na-realize ni Samantha na nagkakaroon ng usok sa loob ng barrier, kaya lumikha siya ng water barrier sa loob ng heatwave barrier. Kaya nagmimistulang dual coating barrier ang kanilang depensa. Maya-maya humupa na ang apoy, kaya unti-unti na nilang tinanggal ng barrier. Ngunit nakita ni Brauld ang nakakakilabot na pagmasdan kung saan napasigaw si Samantha habang si Lucas ay parang masusuka, at ang iba naman ay hindi nila magawang mapagmasdan ang nakakalungkot na nangyari kay Oliver dahil naging buto na lamang ito at ang naiwan na lamang sa kanya ay ang gemstone na nagmula sa kanyang tungkod. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!